Isang babae, nag-labor at inabutan ng panganak sa tabi ng Manila Bay nitong Labor Day. Paghahanap sa batang nawala, matapos mo nang itulak sa ilog sa Tondo, Maynila, ipagpapatuloy ngayong araw. Car wash boy, patay sa palalaksak sa Novaliches, Quezon City. Mga suspect sa krimen, nag-iwan palang sulat. Salpukan ng dalawang kotse sa Pasig, huli sa CCTV. Isang paring Pilipino, binigyang parangal sa San Francisco, California para sa pagsulong ng advokasya para sa kalikasan. Mahigit 100 lechong baboy, ipinarada sa pista sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. At Latina singer Jennifer Lopez, posible raw mag-concert sa Pilipinas. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga mga igan, isang babae po ang nag-labor at napaanak sa tabi ng Manila Bay nitong Labor Day. Sa ngayon, mahigpit na minomonitor ang mag-ina sa ospital. Darito ang exclusive report ni JP Soriano. Bago natapos ang Labor Day kagabi, isang ina ang nag-labor at inabutan ng panganganak sa isang bahagi ng Baywalk sa tabi ng Manila Bay. Tiempo namang may coverage din ng GMA News sa lugar, kaya nilapitan kami ng isang vendor na nakakita sa babaeng nanganak. Nang amin siyang lapitan, tumambad sa amin ang kalunos-lunos na kalagayan ng ina dahil kalalabas lang ng kanyang sanggol. Halatang nangihina ang ina mula sa panganganak habang iyak na iyak ang sanggol. Dahil pinadelikado ang pagkakapwesto ng mag-ina, di namin sila mahawakan. Sa tulong din ng mga taong naroon sa lugar, agad namin ipinagbigay alam sa Manila City Hall at sa Ospital ng Maynila ang nangyari. Pilit namin kinausap ang ina pero di siya makapagsalita. Ayon sa mga taga roon, may kapansanan daw sa pandinig ang ina. Habang hinihintay ang ambulansya, tinakpan muna ng aking assistant cameraman ng payong ang baby para di mahamugan. Agad naman nakaresponde ang mga taga-barangay at ambulansya mula sa Ospital ng Maynila. Kasama ang doktor, pinatong ng nurse ang sanggol sa ibabaw ng tiyan ng nanay dahil nakakabit pa ang puso at saka binuhat dahan-dahan ng ina at inilipat sa stretcher. Conscious naman ang ina, agad siyang dinala sa ER ng ospital para malapatan ng lunas. Ayon sa saksi na vendor na si Aling Sally, pasado 8:00 ng gabi nang nakita raw niya ang ina na dumadaing at humihilab ang tiyan. Pero dahil di nga raw makausap ang ina ay hindi niya ito matulungan. Pagkatalikod ko sa kanya, sabi na isang pipi, lalabas na daw yung bata, sininya sa akin. Sabi ko, teka muna, tulungan natin. Tatawag muna ako ng tao kasi takot din ako sa bibing lalabas ng kabay kasama ang dugo eh. Patuloy pa rin inoobserbahan ng ina at ang kanyang munting anghel sa ospital. Para sa unang balita, JP Soriano, reporting. Pagpapatuloy ngayong araw ang paghahanap sa isang batang lalaki na nawala matapos umanong itulak sa ilog sa Tondo, Maynila. Narito ang report. Sa ilog na ito na tinatawag na Sunog Apog sa Tondo, Maynila, niyayang maligo kahapon ng kanyang mga kalaro ang binatilyong si Justin Adriano. Dahil umuulan at masarap maligo, sumama raw si Justin at ang kanyang kapatid. Pero habang nakaupo siya sa isang kahoy sa tabi ng ilog, bigla na lang daw siyang itinulak ng isa ring batang di pa nakikilala. Sabi ni Kuya Justin, huwag niyo akong tulak. Tinulak siya, hindi namin nakita yung lalaki. Nahulog sa ilog si Justin. Sinubukan pa raw siyang sagipin ng nakababatang kapatid. Pero di rin niya kinayang lakas ng agos at agad umahon sa tulong ng ilang residente. Hanggang ngayon, nawawala si Justin na ayon sa mga rescuer, posibleng nasa malalim na bahagi ng ilog o kaya tuluyan ang natangay ng agos ng tubig. Mahirap kasi madilim, tsaka maraming tao ito, mga kahoy na sa ilalim. Ngayong araw ay pagpapatuloy ng Philippine Coast Guard ang paggalugad sa ilog. Pipilitin daw nilang sisirin ng mga bahagi ng ilog kung saan posibleng nawala ang bata. Ang ina ni Justin na si Aling Loida, hindi halos makapaniwala na biglang mawawala ang anak na naglilinis lang daw ng jeep ng kanyang tsuhin bago yayain maglaro ng mga kaibigan. Umaasa pa rin daw sila na makikitang buhay ang bata na magdiriwang pa naman sana ng ika-13 kaarawan sa May 22. Para sa unang balita,
Oscar Oida, reporting. Patay ang isang car wash boy matapos pagsasaksakin sa Novaliches, Quezon City. Tinutugis na ng mga otoridad ang dalawang suspect na kapwa katrabaho ng biktima na nag-iwan pa ng sulat para sa kanilang amo. Narito ang report ni Oscar Oida. Pasado alas 12 ng hating gabi na pagsasaksakin hanggang sa mapatay ang 22 anyos na car wash boy na si Bernardine Mendoza sa pinagtatrabaho ang car wash sa may Damong Maliit Street, Barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches, Quezon City. Dalawang saksak sa katawan at dalawa pa sa ulo ang agad na ikinamatay ng biktima. Kung pagbabasihan ng mga patak ng dugo, lumalabas na maaring sa may kwarto pa lang nila ay pinagsasaksak na ang biktima. Nakatakbo ba ito palabas bago tuluyang bumalagta sa may garahe? Nakuha naman sa crime scene ang kutsilyo na posibleng ginamit sa krimen. Ang mga suspect, mga kapwa car wash boy din umano ng biktima na kinilala sa alias na Tony at Jerry. Prior to the incident, yung biktima may cellphone. At yung suspect na si Jerry, saka yung alias Tony, nangihiram doon. Hindi na pagbigyan nitong biktima. Siguro isa sa mga rason na kinasama ng loob ng dalawang suspect natin. At ganoon na lamang pagkagulat ng mga pulis nang madiskubre nilang nag-iwan pa ng sulat sa kanilang amo ang mga suspect. May nakuhang sulat galing di umano dun sa mga kasama niya na car wash boy na itong biktima daw lagi silang minumura. Masasama yung mga salitang sinasabi sa kanila. Sabay nagbanta pa umano sa amo na huwag magsasalita laban sa kanila kung ayaw nitong madamay. Sa sulat, sinabihan niya din yung amo niya na huwag lang makialam, hindi din madamay. Pagmamalaki pa umano ng mga suspect, magsumbong man ang amo sa mga pulis, wala naman daw itong ebidensya laban sa kanila. Sinabi niya sa wala daw siyang ebidensya makukuha. Yung papel na pinagsulatan niya ng sulat niya, isang ebidensya na din yun laban sa kanya. Ikinasana ng mga pulis ang manhunt operation laban sa mga suspect. Ito ng balita sa Quezon City, Oscar Oida, reporting. Huli sa CCTV ang pagbangga ng isang kotse sa likuran ng sinusundan nitong kotse sa Pasig City. May live report si Love Añover. Love? Maraming salamat, Treya. Paalala sa ating mga motorista, kung tayo po ay nagmamaneho ng ating mga sasakyan, siguraduhin na may tamang distansya po tayo sa ating sinusundan para maiwasan po natin ang disgrasya. Gaya na lamang po ng inyong makikita or ng inyong video na makikita ngayon, nitong 27 pasado alas 4 po ng umaga, isang aksidente po ang huli sa CCTV ng Pasig C3 sa Matt A. Rodriguez Corner, Manalo, Pasig City. Mapapansin na paliko sa kaliwa ang dalawang kotse, subalit hindi nakapagminor ang itim na kotse, kaya nabunggo niya ang likurang bahagi ng nasa unahan na sasakyan. Agad namang dumating ang Pasig Traffic Enforcer para umasiste sa nasabing aksidente. Wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente, pero nayupi naman ang bumper sa likuran ng sasakyan. Nagkasundo ang dalawang kampo na babayaran ng itim na kotse ang danyos sa nabunggong sasakyan.